Sa isang lumang bayan sa Antique, may nakatayong mansyon na tila nilalamon na ng panahon. Mataas ang bakod, makakapal ang kurtina, at bihira ang bisita. Doon nakatira ang mayamang pamilyang Montemayor, kilala sa karangyaan, ngunit nababalutan ng misteryo. Isang maulan na hapon, may kumatok sa kanilang bakal na gate. "Magandang araw po. Naghahanap po ba kayo ng katulong?" Isang payat na babae ang nakatayo sa labas. Maputla ang balat, mahaba ang itim na buhok, at ang mga mata parang walang kaluluwa. Siya si Lyra. Tinanggap siya ng pamilya ng walang pag-aalinlangan. Tahimik, masipag. Sa unang linggo, wala silang napansin maliban sa kakaiba nitong mga ginagawa minsan. Pero pagsapit ng ikalawang linggo, nagsimulang may mawala. Una ang alagang pusa. Sumunod ang ibon nilang alaga hanggang isang gabi. May narinig ang bunso ng pamilya. Parang may kumakalmot sa kisame. "Mami, may daga ba sa bubong?" Nanginginig na tanong ng bata. Ngunit nang silipin ng ama ang kisame kinabukasan, may bakas ng mahahabang kuko. Isang gabi, nagising si Aling Rosa, ang matandang kasambahay. Nauhaw siya. Tahimik ang buong bahay, pero may naamoy siya. Malansa. Parang sariwang dugo. Sinundan niya ang amoy hanggang sa kusina. Ngunit wala roon, hanggang sa napatingin siya sa itaas. Doon niya nakita, may aninong gumagapang sa kisame. Mahaba ang dila, namumula ang mga mata. At ang ulo, dahan-dahang umikot pababa. Si Lyra. Napatili si Aling Rosa, pero huli na. Sa isang iglap, bumagsak si Lyra mula sa kisame, parang hayop na gutom na gutom. Kinabukasan sinabi ni Lyra na umalis na raw si Aling Rosa sa trabaho na hindi nagpapaalam. Ngunit ang hindi nila alam na tinapon niya ang bangkay ng matanda sa gubat. Hindi nagtagal, nagkasakit ang amo ng bahay. Nanghina, namutla. Parang unti-unting nauubos ang dugo. Isang gabi ng brownout, naglakas loob ang binatang anak na sundan si Lyra. Tahimik siyang umakyat sa kisame gamit ang lumang hagdan. At doon, nakita niya ang hindi dapat makita. Nakabaliktad si Lyra. Nakabuka ang tiyan, hiwalay ang itaas na katawan sa ibaba. Ang lamang loob niya ay nakalaylay habang dahan-dahang bumababa ang mahabang dila sa kwarto ng ama. "Aswang!" Napaatras ang binata, ngunit naputol ang isang kahoy sa ilalim niya. Sabay silang napatingin sa isa't isa. Ngumiti si Lyra. Nang nakakatakot at sinugod ang bata at ang lahat ng tao sa loob ng mansyon, kinabukasan, tahimik ang mansyon ng Montemayor. Sarado ang gate, walang sumasagot sa tawag. Pagkalipas ng ilang araw, may bagong karatula.